Alright, mag-update tayo ng ating PBE, no? Dahil meron tayong mga natatanggap na questions kung paano mo binibuild ang PBE. Yan, simulan natin sa ating skill build, no? Sa ating skill build, yan, dito sa ating third job, meron lamang tayong warrior stance na level 1. Yan. Kung bitin yung inyong critical na siguro kung below 190 yung inyong critical, pwede nyong dagdagan yung level ng warrior stance. Pero kung kailangan lang natin ng critical ay 190 sa PBE. Yan, syempre pinaka-importanting skill dyan, max level dapat ang ating crescent slasher, no? Kasi yung proc chance neto na 8% ay malaking tulong, no? At saka 1600% yung damage niya na nagki-critical pa ito, no, sa ating Nexus talent. Yan. At syempre level 1 lang yung roar, or pwede mong gawing level 2. At hindi naman kailangan ng quick slide, no, pero yan, pwede mong gayahin yung aking build. Yan. Tapos syempre sa second na job, yan, kailangan mo lang ng battle chant na level 2. Syempre di mo kailangan ng shield reflect, ng depending aura. At importante na meron kang devotion para sa PBE. Yan, kasi yung glimmer, yung job sigil ng paladin na devotion ay nagbibigay ng 20% na P attack. Yan. So malaking tulong yun para sa ating DPS, sa MVP, sa Juperos, or sa NT. Yan. At syempre spear quicken at sacrifice. Tapos syempre sa ating second job, yung demon bane, no. Actually hindi naman ganun kataas yung mabibigay na damage niyan, pero mabuti na rin na meron, no, para isagad natin yung ating DPS. Yan. Tapos syempre spear mastery level 10. Yan, hindi mo kailangan ng auto guard, no. At providence, no, kung kung nawa one hit ka doon sa NT, yan, para meron kang defensive skill. Yan. At syempre level 3 lang yung protection, at level 5 cavalier mastery, at level 1 riding. Yan. Tapos first job, yan, importante lang naman dyan yung regeneration at level 1 na magnum break para sa mga earth na kalaban, kasi may bigay yan na fire damage, no? Kung makikita nyo sa ating DPS test, yung sinetap ko dun ay earth dragon. Yan, kaya mataas yung DPS natin. Siyempre sa mga cards na ginagamit ko, yan, yan, meron tayong dalawang dragon dyan, no? Pang dragon. Siyempre kung wala ka naman yan, hindi mo maganda Minorus, no? Kung wala kang Minorus, pwede kang gumamit ng mga elemental cards. Yan, Badon, o di kaya yan, Mandragora. Yan yung ginagamit ko dati nung wala pa akong Minorus. Yan. Tapos sa shield, wala namang DPS na card sa shield. At syempre sa armor, picky pa rin. Strength, yan. Tapos agility sa Baphomet card. Tapos dito agility rin, no? Kasi the more na meron tayong agility, mas mataas ang ating crit damage. Yan. Tapos cobalt, Aether Mantis, at Aether Cobalt, at Bongon. Yan. Siyempre sa accessory card, ang dapat na ginagamit na pang DPS ay hindi Aether Mantis at hindi Aether Cobalt, no? Ginagamit ko lang yan kasi yan lang yung nabili ko. No, hindi ako makabili ng card dito sa amin, masyadong mahal. No, kung meron kang Orc Aether card, no, yun yung pinakamaganda pang DPS. At saka yung Aether stem, yan, pang boost ng ating normal attacks. Yan. Tapos syempre cramp at Deverucci, no? Kung meron kang sapat na strength na 200, ano ba, 250 yung kailangan kasing strength, no, hindi mo na kailangan mag Deverucci, no? Dalawang cramp, mas mataas yung DPS kaysa Deverucci. Yan, kaya lang naman ako naka Deverucci dahil dito, no, sa Ruby Gem. Kasi pagka naka PvP build ako,
yung aking stats, no? Yung strength ko ay hindi 230 yung bonus ko, nasa 180 lang, at saka 67 lang yung strength ko para ma-hit ko yung 250. Yan. At syempre pinaka-importante sa DPS yung plus 18, no? Ayan, kung makikita nyo, nakapag-rent ako dito ng plus 1, kaya meron akong plus 18 sa weapon. Magbibigay yan ng crit damage plus 5%. At dito sa accessories din, nakapag-rent ako ng plus 1. Ayan. So meron akong plus 17 at plus 1 dyan para maging plus 18. Magbibigay yan ng normal attack 3%, no? Pero kung meron kang plus 18 na accessories na parehas, ang magandang gamitin pang DPS na PvE ay yung yung Pendant of Chaos. Yan, kasi yung P attack na ito, no, tsaka yung P attack na ito masyadong mataas yung bigay, kaya mas mataas yung magiging DPS natin. Siyempre sa skill damage, ang pinaka magbe-benefit lang dyan ay yung ating Crescent Slasher na nagpo-proc, at saka yung mga cards na nagpo-proc, no? Kasi yung iba nating skills tulad ng Divine Majesty ay hindi naman ganun kataas yung damage nun, no? Yung mataas yung multiplier niya, 1900% yung multiplier niya, pero ayun nga, dahil yung ating mga enchantment ay critical, hindi siya ganun ka-effective, no? Kaya Crescent Slasher yung pinaka magandang skill pang DPS. At syempre, kung mapa-plus 18 pa natin yung ating mga costume, mas magiging mataas yung ating DPS, no? Lalo na yung yung suot kong costume ngayon, no? Solid na ito kasi saktong-sakto ito sa Warrior Zeal, no? Kasi yung Warrior Zeal ay 7 seconds yung duration. At etong duration naman na itong costume na to ay 6 seconds. No, so sakto siya. Hindi naman saktong-sakto, no. So 1 second yung difference nila. So maganda, no. Perfect na perfect itong costume nito kung mapapa-plus 15 nyo. Yan, bagay na bagay yan sa Royal Guard. Yan. At ano pa bang yan, syempre sa DPS, no, lagi kong sinasabi na hindi mo kailangan ng PvE. No, kailangan mo lang ng PvE kapag ka absent yung stat na kailangan mo. Halimbawa, sa ating enchantment, yan, sa armor kasi, no, wala namang ibang stats na pwedeng kunin dyan kundi PvE lang, di ba? Kaya diyan ka lang kukuha ng PvE, no? Yan. Pero sa costume, di ba, P attack at P attack, di ba? Pwede ka makakuha dito ng PvE, alam ko yan. Pero yan, pwede makakuha ng sa costume ng PvE, no? Pero dapat P attack, no? Mas mataas yung magiging damage, no? Yan, P attack, PvE, P attack. Yan. Superior trait, tapos melee boon. Yan. Pinakamataas na DPS yan, no? 2 superior trait at 1 melee boon. Kasi kulang ako ng superior crit na level 5, no? Level 6, kaya melee boon yung gamit ko. Yan. Tapos ganoon din, no, sa ating Nexus. Yan. Ang lagi ko sinasabi na mahirap mag-build ng DPS na RG, no? Kailangan perfect yung iyong stats, no? Dapat walang kulang, no? Tulad na itong aking type E, no? Crit damage, melee P damage, PvE at PvP, no? Kung may kulang man dyan, siguro ignore def kapalit ng PvE. Yan. Tapos nire-reset ko pa itong special skill or yung expert skill, no? Kasi ang gusto ko makuha dito ay disruption at syempre yung yung kulay pula. Yan, sharp arms. Yan. Tapos syempre yung piso mo diyan dapat ay hindi PvE. Hindi PvE, dapat ay melee. 'Di ba? Yan, melee dapat. Mas mataas ang DPS. Yan.
Ganon din dito sa ating type C, no? Crit damage melee, no? Hindi ka dapat mayroong stats na hindi kailangan. Dapat perfect ang iyong attack nexus, no? Syempre isa pang makakatulong diyan yung ruthless tsaka yung divine bliss, kasi plus 15% P damage ito. Yan. Syempre yung pinaka-importante sa DPS yung battle frenzy, no? Kasi magbo-boost ito ng ating normal attacks. Yan. At dahil dito magki-crit, ay hindi pala dyan dahil pala sa weapon magki-crit ang crescent slasher. Yan. Tama ba? Oo, yan, tama. Yan. Syempre sa virus core, kailangan mo lang ng mga DPS na virus core, no? Big Bully, Mana Length Reversal or Mana Length Boost, Blood Tears, at ano pa ba? Omnichip, Holy Light Shield. Yan. Pang PvE. Yan. Alright, at saka core overload pala, no? Yan. Alright, yun lang, no, for our PvE guide. Yan. At kita-kits ulit next video. Bye-bye!